convene, no? Dahil dalawang araw na wala ng sesyon, di ba? Yes, So yes, they need tama. to regroup at saka kailangan nila, and since Cheese Escudero nag-cross the bridge, di ba? So cross the line, ika nga. So ibig sabihin with 12, they have a quorum. 'Di ba? 'Yun ang nilalaban nila. So Agree. wag muna natin pag-usapan yung Senate presidency. Yung munang quorum, they can declare all vacant yung lahat ng mga positions and they can choose their Senate President pro tem. Tama po yan, Danny. Simulan po natin, magkaiba ang numero for quorum to vis-a-vis electing the Senate President. Yun na nga. Yung Senate President, malinaw po yan na nakalagay sa ligang batas, majority of the senators. So 13. Yung dun sa quorum, nakalagay dyan members of the House or members of the Senate. No? Pero yung definition of members, yan kasi pag titignan natin, Dani, ang ating pag-execute ng batas o pag-implement ng ating batas, hindi lang naman static ang ating constitution. Okay. Hindi lang tayo, kumbaga, di ba, kaya may Korte Suprema tayo kasi kung merong hindi malinaw, kailangan klaruhin, dinilinaw yan, ini-interpret yan ng Supreme Court. Swerte naman tayo, Dani, sa pagkakataon nito, ito mismong issue ng quorum. Yeah. May pinagbabatayan. May pinagbabatayan. Okay. Meron na palang nadisyusyonan at bilang profesor sa ibang eskwelahan, ng consti na natuturo natin ito. Okay. Bagamat ito 1949, Dani. Itong Avellino Cruz. Avellino versus Cuenco. Yeah. Titignan natin yung binatayan nila na 1935 Constitution. Article 6, Section 10. Paragraph 2. Yeah. Ito naman binatayan ngayon na 1987 Constitution, Article 16, Section 10, 2. Article 6, Section 16, 2. Sa 87 Constitution yan. Parehong-pareho ang wording. So, there should be no change of interpretation as far as I'm concerned. Okay. Of course, the Supreme Court can always change its interpretation from time. No? Pero kung titignan natin, bakit magbabago? Parehong-pareho ang definition doon. Ang wording. Okay. Hanggang period, parehong-pareho. Kung titignan natin, walang pagkakaiba. So, kahit sabihin nila, luma na yan 1935. Ang sagot ko dyan, kung tignan mo yung 87, pareho. Pareho nga. Kaya nga, citing lang, magkaiba lang. Article 6 din actually. Isa Section 6, Section 10. Nakaiba lang ng year, pero pareho. So, titignan natin, ano ba ang sinabi nung Avellino nung in-interpret nila yung quorum? Yun ay paliwanag nyo dahil maraming hindi nakakaintindi. Di ba? Dani, naintindihan nila. Ayaw lang nilang intindihin. Okay. Nangunguna na dyan si Alan Peter na kapituko sa Senado, sa SP. No? Ayaw niya lang niyang intindihin. Ipapaliwanag ko pa rin yan mamaya, baka tayo niyang intindihin. Klaro naman doon, ang sinasabi yung membership is those who are physically present and able. Kumbaga functional. Sinabi yon, malinaw yon sa Avellino case. So, within the reach of the Senate jurisdiction. Within the Senate processes. Ano ba ang sinabi doon? Yung 24 sila, yung isa may sakit, yung isa abroad. Yung time na yun, i-cite natin yung 1949. Okay. So, yung may sakit nandito, so okay lang. Kaya ang bilang noon, 23. Kasi ang sinabi nilang hindi nila ma-reach yung abroad. Kasi, sige. Isipin mo naman, nung time na yun, 1949, wala pang internet noon. Kaya nga. So ngayon, i-apply natin yung rule. I-apply natin ngayon. Sa rule na ngayon. Sa ngayon. Using that doctrine. Ang tanong doon, are they present, physically, functional, within jurisdiction, within the Senate processes? Jinggoy, non-bailable, nakakulong. Jurisdiction yan ng korte. Ng korte na. Hindi mo mapipilit kasi meron ng judicial entity na may hawak sa kanya. So, ibig sabihin, hindi na siya pwedeng maging isama as far as quorum is concerned. At saka, kung titingnan natin, under the plunder law, dapat suspended siya. Oo nga, So, tingnan pa natin kung... Pero hindi pa naman ako-convict. Hindi pa naman. So, tingnan natin. Pero, technically, hindi mo siya mako-compare to appear. No. Number 1. Number 2, si Bato. Sabi ko nga, nowhere to be found. Paano mo hahanapin yung nagtatago sa ilalim ng bato?
So, So at saka he is another example. sabi ng DOJ at OSG, he is a fugitive from, From justice. justice. Okay. So how can you now give the benefit of the law to somebody who is a fugitive from justice who you cannot even locate? Okay. Sige nga, pag inilocate mo Okay. yun, babalik ba sa Senado yun, Danny? Oo, okay. Pag binilocate mo yun, babalik yun, papuntang ICC. Hindi papuntang Senado kasi may arrest warrant eh. Oo. O na may valid, ha? Na Valid arrest warrant na from hindi the na naman ICC, nila international. Ayun na naman ang hindi nila Yun na naman kinikilala. hindi nila kinikilala. Oh. So dito tayo. Oh. Kinikilala ba ito nung grupo ni Senator Alan Peter, Alan Peter. etc. So ang tanong ko diyan, noong 2015, kasi kung ang Senado, hindi lang tumitingin niya sa Constitution, sa batas, sa rules, tumitingin niya sa tradition. Okay. Tumitingin niya sa precedents. Oo. Ano ba ang tanong? Nangyari na ba ito na meron na bang Ang 12? dami na pala eh. Nagulat ako. Oo. Danny, Oo. nangyari na ba ito na merong 12 as a quorum? Quorum, oo. Marami ng Marami beses na pala. nangyari. Oo nga. At maraming beses, si Alan Peter, si Pia, si Kasama Loren, rin doon senador Oo. nung panahon na yon. So tingnan natin yung sinight nila na example, yung May 2015. Okay. Na kanina Para malinaw, narinig ayun. natin si Senator Frank. Para eksakto tayo sa Oo, oo. hindi tayo nanghuhula. Oo. Based on facts lang. Oo, ho, siya ha? ay Senate President. Okay. Present si Pia Cayetano. Mhm. Senador si Alan, although on official mission. Senador si Loren, although on official mission. So, ang ginawa nun, 12 out of 17, ginawang quorum. Nagbang si Senate President Frank Drilon, quorum. Walang nagreklamo. At saka, dagdag ko rin nakakulong din doon, 3. Sila Jinggoy. Jinggoy, Bong Yeah. Revilla, Yeah. JPE, nakakulong noon. So, kaya naging 17. 12 out of 17. So, ang tanong ko ngayon kay Alan Peter, kay Pia, kay Loren, ang dami na lang sinasabi, hindi nila rin ni-recognize. Isama mo na rin si Marcoleta. Kasi hindi rin siya niya- senador noon eh. Okay. Oo. Okay. Para fair tayo. Para fair, oo. Ang akin lang, if they are consistent, Kasi they were there They on were there. 2015. Okay. if they para are malinaw. if they are consistent, bakit hindi nila question yung 2015 on quorum, which was also 12? Yeah. 12 ang naging quorum. Quorum. Okay. And si Pia was even present. She could have questioned it right there and then on the floor. That we don't have a quorum. That we Ganon. don't have a quorum. Yes. Si Okay. Alan and Loren were not there. Pwede na sabihin, bakit kayo nagano pagdating ko? Nag-convene kayo? Oo. Kasi you can do any business once you Yeah. have a quorum. Yeah. So, wala naman silang ginawa. Tameme sila, they were silent. Now, ang ingay-ingay nila para silang napakagagaling. Di ba? Okay. Oo. So, ang tanong ko dyan, if you are consistent, you should have done it back then. Okay. And that is, as I said, not the only instance na merong 12 as a quorum. Okay, Marami pang beses. Okay, so can we talk about now na 12 ngang in-invoke din, di ba? Nila Gatchalian, Oo. dahil nandiyan na si Cheese on their side. So yung 12 is valid. Sa akin, Kung susundin mo talaga yung binanggit mo ng mga presidents, di ba? yeah, precedents, batas, constitution, Oo. jurisprudence. Ang atin lang yung Avellino versus Cuenco, jurisprudence yan, it is law of the land already. Okay. So, kasama yan, no? Okay. So, ang tanong ko dyan, yung nangyari June 3, Wednesday. Okay. That is a valid session. Mhm. Kita mo, nagbang ng gabel, Dineclare na- nag-declare na all vacant. Pag dineclare all vacant, vacant ang Senate President. Hindi naman sinabing vacant lang yung ibang committee. Nakalagay, all Yun ang positions, malinaw, liwanag. nakalagay yan all positions vacant. Okay. Walang sinino na posisyon. Kasi wala yung existing na nakaka-Senate President. Kaya they have to declare kasi they have a quorum. They have Di ba a ganun? quorum. Oo. But actually, kasi nag-reorganize ang Senado Kaya nung nga. time na yon, Oo. dineclare nila lahat vacant. So, from the Senate President down to the lowest officer or Pati na yung mga position. sergeant at arms, di ba? Sinama na, secretary. At saka nagkaroon ng bagong sekretary, nagkaroon ng Oo. bagong sergeant at arms. So, lahat yan. At saka, ang importante dyan, similar to the Avellino case, Malacanang recognized already. And the Senator, House. And the House, And the Senate, House recognized recognized Senator the Gatchalian. the group of Senator Gatchalian. Okay. So, ang akin lang is, at saka meron tayo rin sinasabi, Dani, na presumption of regularity. Narinig ko Ayan. rin yan kay Senator Drilon na in the meantime, while they are not questioning the Supreme Court, yung presumption of regularity is on the side of Gatchalian. Yeah, Di ba ganon? unless reversed or
Kasi sabi ko nga, pwede naman bumaliktad ng Supreme Court. Oo. Nangyayari yan. Hindi ko naman tatanggalin yan. Kaya sabi ko, ang pinakamaganda dito, kung puputak-putak si Senator Cayetano. Senator Alan, Oo. wag siyang sa Facebook pumutak. Oo. Kasi nasa Facebook lang siya, Oo. 'di ba? O kaya kung saan siya nagsasalita, doon siya sa Supreme Court kung gusto niya. Number one. Number two, yung mga nangyari doon, hindi niya pwedeng sabing hindi valid eh. Oo. Maglalagay siya, sasabi siya hindi valid. Kung meron talaga nanggugulo, siya yung nanggugulo. Oo. Kasi nga, sa akin there's no crisis. So for now, eto muna, yung Senate President kasi ang claim niya pa rin, di ba? May mga sinaside siya, mga provision. Na ako naman, hindi naman kinu-question niya. Talaga sige siya nga. pa rin ang Senate President. Pero in the meantime, parang ang lumalabas kasi, parang ano siya di ba? Senate President walang in Facebook. silbi kasi wala siyang, he does not have the number. 10 lang sila, di ba? Kaya Even if they convene siya ang maging Senate President, they could not pass or any order of business that they can conduct. Diba? Precisely. That's why nga I'm saying, even the committee hearing yesterday Oo. is invalid. Yun ang invalid. Illegal hindi talaga. Hindi yung plenary session noong June 3. Yung June 4 committee hearing, yun ang invalid without legal substance, without legal effect. Bakit? No? Ang tanong ko dyan kilala ko yung ibang nasa likod sa Senado Oo. Hindi naman sila staff ng Blue Ribbon Oo. Staff sila ni Alan Peter, staff sila ni Pia, staff sila ni Robin. Kilala ko rin yung iba ron eh. So, hindi ito, ang nag-hearing yung staff. So, ibig Staff sabihin, nila, hindi staff ng, So, hindi committee ng Blue Ribbon ito. So, it will not be part of the journal. Ibig sabihin, record. Walang proper recording Ang yan. tanong ko kung record, sino nag-record? O, kaya nga, Sino yun ang sinasabi nag-transcribe? ni Erwin Tulfo, Sino sino maglalagay sa it will not be part of the journal or proceedings, di ba? I even doubt if they can even have a transcript Oo. plus if they can, kaya kita mo wala na silang hearing Oo. Nabasa ko na no further hearing. Oo. Kasi Para indefinite. magkakaroon ba sila ng committee report? I doubt it. Oo. At saka kung meron man, kaya nila ibibigay. So, anong tingin nyo, naging purpose lang kahapon was really to really stand, Hindi, parang to grandstand, to play it to Yun, their as I their said- followers, as I di said, ba? di ba, ang Agitate, sabi nga agitate. nila, Pangulo ng Senado, pero pwedeng natin, yung Tagalog ko mali, Danny Panggulo. Panggulo. Hindi ako marunong sa Sabi- Tagalog kita mo masyado, na, sorry na lang nahuhuli na kita kung ano yung mga sasabihin mo Sorry, yung Tagalog ko Attorney. medyo mali So for now, yung settle natin yung issue ng Senate President. So hindi naman siya talagang inalis sa Senate President. Hindi, inalis siya kasi all positions vacant. vacant. Okay. So, kasi, Oo. pag sinabi mong may quorum, you can do pero business. sabi niya, may inelect ba sila, Senate President? Di ba? Lagi niyang, di ba? The election is not an issue, Danny. Oo. We are on the quorum and how to conduct business in the Senate. Okay. We are not, kaya kita mo ang galing nung ginawa nila, acting Senate President. Oo. We are not making an issue Acting, of oo. the Senate President. Okay. We are saying quorum. Can Just- the Senate conduct business properly because it has quorum? Ang sagot, yes, sinabi na natin kanina, Oo. pinaliwanag na Oo. natin. So one of the things that was conducted as business is the declaration of all positions vacant. Sabi ko nga, starting from Senate President down to the lowest position in Congress, in the Senate, wala na yan, zero. Tapos kita mo, after that, anong ginawa? Nag-elect sila ng kanya-kanyang Kanya-kanya na. Oo. chairmanship. Oo. At saka sabi mo nga kanina, Sergeant at Arms, Oo. etc. So, nung inelect yan, ang naging chairman ng Blue Ribbon, si Senator Erwin. Tulfo. So, wala na rin chairmanship si Pia. Wala na rin yung mga subcommittee na ginawa, etc. etc. Kaya kita mo, walang present doon sa Committee on Blue Ribbon. Ang present, yung mga staff ni Alan Peter, staff ni Pia, etc. So, ang tanong dyan is, kita mo, sino ang nagpadala ng CNDE resolution? Si Senator Gatchalian. Yeah. Together with the body, together Dapat with kasi plenary with yun both- Kasi plenary, may deklarasyon Oy, pala kaya sinidi rin adjournment si Alan Peter through a letter. through a letter. Di ba? Is that something At saka yung ginagawa? At saka sinasabi mo rin yon to the president kasi nagdedeklara ka and to the other house na kayo sabay nagre-recess o recess adjournment, whatever it is, no? So yun ang sinasabi ko doon. Ngayon, itong magandang test, Danny. 'Di ba sabi ni presidente, kung magtatawag sila ng special session,
agree ako. Na, Oo nga. sabi ni Ate Claire, Oh, di ba? mukhang ano talaga, Oh. magtatawag eh. Oh. Sino pa dadalhan ng sulat ni Presidente? Ayun, importante yun. Kung pinadala niya yan, pero sinabi na niya na Ina-acknowledge niya, recognize si niya Gatchalian. si Gatchalian. Oo. So padadala niya yan kay Gatchalian. Gatchalian. Eh di, ano ngayon ang mukhang ihaharap ni Cayetano? I-question niya yon? Tingnan natin, question niya yan. Kung di niya i-question yon, eh di para na niyang sinabing tama, si Gatchalian na nga. Di ba? Pero kung sinasabi niya siya pa rin ang Senate President, dapat question niya yon. Dalhin niya sa Korte Suprema yan kung gusto niya. Pero hindi niya gagawin yon. Ayaw niyang mapahiya. Ayaw niyang masabing mali siya. So feeling mo kung magkukuha siya ng let's say legal parang legal remedy, hindi siya pupunta sa Supreme Court kasi ang feeling ng iba dapat talaga pumunta co-warranto, petition for co-warranto. dapat talaga pumunta siya ng Supreme Court. Oo. But I doubt gagawin niya. Pero that is the best way for him to is best course of action. Pero I doubt kung gagawin niya dahil alam niya mali siya. Kasi citing a previous ruling ng Supreme Court, parang pinaubayan nyo na sa Senate, kayo na. Internal rules yan eh. Hindi ka naman makikialam. Di ba may ganung argument? However, Oo. sinabi na rin yan. Yun ang diferensya ng 1935 at saka 1987 Constitution, Danny. Oo. Yung 1935, walang expanded jurisdiction ang Supreme Court. Oo, sige. Dito sa 1987, may expanded jurisdiction ng Supreme Court. At sinabi na rin yan in the previous cases nitong Supreme Court na yung expanded jurisdiction na yan na kaya nilang pumasok in internal issues of other branches of government if it has constitutional basis or constitutional issues involved. Yan. Okay. Eh, itong mga isyong ito, klaro naman, di ba? Sino ba ang Senate President? Ano ba ang quorum, etc. Has constitutional issues involved. Okay. So, kung gusto niyang talagang iakyat, Oo. pwede naman niyang iakyat. Sinagot din yan nung Avellino case. Kaya hindi nila hinawakan yung decision on who Dahil is the nga. Senate President. Oo. Pero hinawakan nila yung issue on quorum. Quorum. Pero kasi you have to understand also, Danny, pag gumagawa ka ng batas at nag-i-implement ka ng batas, the law or the implementation of the law should not be ridiculous. Oo. Hindi dapat difficult. Oo. Dapat yan, ano ba ang easy? Ano ba ang logical? Ano ba ang way to make it functional? Oo. Di ba? So teka yung gawa ng forum, that is the way to make it functional, no? So yung nangyari ng June 3, yung quorum itself legitimizes talaga si Gat Gatchalian as the acting Senate President. As pro tempore. Oo, tsaka acting Senate Since President. he's pro tempore, siya yung acting. Kaya nga, so ibig sabihin, Kasi nga vacant, kasi vacant. between now, kung iginigiit pa rin ni Senator Cayetano lahat yan, wala naman din siya magagawa sa order of business kasi he does not have the number, di ba? So para bang lilitaw talaga lame duck Senate President siya? If ever, on title? Hindi siya lame duck Senate President dahil hindi na nga siya Senate President. Okay. So lame, total, taga-tagig siya. Maraming pato doon eh. Doon siya. okay. Kung gusto niya, doon siya magsenado sa mga pato niya sa tagig. Pero itong resolution, bago ko itabitawan, kasi panayasay niya sa akin dito. Dahil, Kahit ang galas stress tayo dito, pwede. Hindi, tungkol dito, diba, may resolution sila, di ba sila Gatchalian, na parang dapat magpatawag na, para dun sa impeachment na darating trial sa July 6, dapat they have to elect another presiding officer. Ganito yan, Danny. Balik tayo sa Constitution. Okay. Ang sinasabi ng impeachment, if it is the President, the presiding officer is the Chief Justice. But it is silent on other impeachable officers. Sige. So ngayon, since it is silent on other impeachable officers, they can elect. Since also the Senate can elect. Elect another presiding officer for ganun. other kasi nga klaro, pwedeng kung gusto na Chief Justice din, okay lang din because the Senate can also make its own rules as an impeachment body. Sige. So that being the case, they're only constrained na presidente ang Chief Justice. But in other impeachable officers, they can make their own rules and maybe elect their own presiding officer, which may or may not be the President or the pro tempore or even the Chief Justice. Bahala pa ang Senado dyan. Okay. Now, Attorney, maraming salamat sa ibinahagi ninyo at it's worth the
being a guest here sa studio. Gusto mo, host na ako, sabay na tayo anytime. Susunod, ako marami pa tayong expect sa July 6 yung trial. Basta gusto kong kasamang ka-host itong magagandang katabi mo dito. Yun, siyempre. Nako, maraming salamat. Ako, mga kapamilya, kaserbisyo, Attorney Howard Calleja, convener ho ng Sambayan Coalition. Di ko na nga naitanong ko ano mga activities ng Sambayan. Siya rin ho, spokesperson ng Trillion Peso March Movement. Salamat to, Attorney, sa inyong pagdalo rito sa studio. Thank you. Okay. Pwede ba pa-picture tayo? Okay.